we already have a president in 2028. I take the 2026 as the battle year. Kaya nga magulo ang 2026 kasi gagawin nila ang lahat para itumba si Inday Sara. Number one, tama bang may Christmas bonus? Of course, you're a congressman. Tama ba may Christmas bonus? Number two, 2 million ba yan? Number three, lahat ba meron? Hindi, ganito. Simulan natin doon sa MOOE, no? Para maliwanag. Yes, sir. Okay, di ba yan ang pinagsimulan niyan, yung MOOE, di ba? So, ang sinasabi, aside from our salary, meron kaming natatanggap na MOOE every month, di ba? Okay, totoo may natatanggap kaming MOOE every month, pero nagsimula yan ever since the time na naging congressman ako. Ami, if you look at your Viber, pinakita ko yung payslip ko kasi first term ko bilang congressman was in 2010, no? So, syempre, unang sahod ko yun, pinicturean ko kasi hanggang ngayon, meron niyang MOOE monthly, okay? So, number one. Number two, yung Christmas bonus, hindi ko alam kung tinatawag ng Christmas bonus yan. Pero again, ever since naging congressman ako, every time magbe-break, merong ano yan, hindi bonus ang tawag eh. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon eh. But every time magbe-break, so ibig sabihin, ang break namin is yung papuntang Undas, di ba? Yung yung first break namin, kung magsimula tayo ng SONA, so mag-resume kami SONA. After ng mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies si Congressman Leviste at isa na naman po ito doon sa mga halimbawa po noon. Ano? Kasi una sa lahat, hindi ko totoo may 2 million ng Christmas bonus. No? So, Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At kung nahihirapan kayo mahanap o mag-notify ang ating video, madali lang po yan. Punta lang po kayo kay YouTube. Hanapin nyo, search nyo lang po si Kuya Goods at lalabas na po. Mahilig din pala sa bald. Itong mga adik na pare. Ay, bulgara na. Kasi ito nababasa ko eh. Lalakihan ko ha. Adik rin sa bald. Sinibak na ata sa besto. Alamin natin yan maya-maya kung ano yung detalye sa balita. At Battle of the Year, sabi ko nga sa inyo eh. Lumalabas at lumalabas na ho. Yung mga bibira at bumabatikos kay Bibi Sara. Andyan na yung isa, babaita, pero bobita. Maraming bumabatikos. Bakit ganito yung mic ko? Sound check. Okay ba? Rinig ba? Maraming bumabatikos pero hindi nakakaisa. Iyak tawa sila lagi eh. Kahit anong pilit nila na pabagsakin si BP Sara, wala pa rin talaga. Nagbaback to you na sila. Yung isang pare na mahilig sa ball. Nababasa ko eh. Mahilig daw sa bald eh. Manyak yan? Para ba ito sa sarili o sa distrito? Le Business Sun Firm, 2 million given to Congressman in December. Meron na rin umamin ha. Hindi lang si Congressman Harry Roque o si Atty. Harry Roque ang nagbulalas. Maski ito si Congressman Toby Tiangco, every time house goes on break, there is bonus. But this is nothing new. Kita nyo, hindi bago. Sarap buhay. Pero ng taong bayan. Wow! Mamaya. Ito yung masarap pag-usapan eh. Matagal na pala meron yan. Ibig sabihin, kaya pala kayo, ang bilis nyo magsitakbo, ang bilis nyo makipagbardagulan, manalo lang sa kongresista. Wow! Ano ba sabi ni Kong Libiste? Ilang bilyon ang pinaghati-hatian ng mga congressman. Sarap, no? Ito yung isa sa Maynila. Ano isa sa Maynila? Hindi naman pala nanalo yung congressman na yun. Ano? Hindi yun nanalo, talo yun eh. Ano issue ngayon? Ito, yung pari. Pari ba ito? Kasi inamin niya na 15 years, 16 years nang gumagamit
Tapos, ito pa yung nagiging witness o star witness. Star witness ka ba? Ay, whistleblower ko, no? Labang kay Bibi Sara na kumakalam daw si Bibi Sara ng bilyon-bilyon. At yung usapin sa 125 million, hindi pa rin nila makalimutan. Ngayon, nababack to yun na siya. Sabi ko nga sa inyo, ang gaba, di magsaba, sabi ng mga taga-Visayas. Diba? Sabi ng mga taga-Visayas, hindi kayo mananalo. Naback to yun na siya, mga guys. Eto na, Addict rin sa BOLD si Father? Ito ang tanong ng mga netizens matapos makita sa social media ang isang viral screen recording ng umano'y opisyal na Facebook page ni Father Flavie Villanueva. Sa naturang video, makikita sa page activity na ang account ay nakalike at nakafollow sa isang Facebook page na may ibang pangalan at nilalaman na nagngangalang Gaming. Ang pag-follow ni Father Flavie sa Gaming, Genetics, or out of curiosity. Option A, genetics. May ilang netizens na nagbiro. Baka genetics, hindi raw maikakaila na bago naging pari at Ramon Magsaysay awardee, may makulay na nakaraan si Father Flavie. Option B, out of curiosity. Mas marami naman na nagsasabing curiosity lang yan. Dahil si Father Flavie mismo ang hayagang umamin noon na curiosity ang nagtulak sa kanya sa maling landas dati. Pero mukhang guilty yata si Father Flavie. Abay nag-private na ng kanyang pinafollow. Sila ang mga nagwagi ng 67th Ramon Magsaysay Award noong 2025. Kabilang dito si Father Flavie Villanueva na natuklasang nakafollow sa isang page sa Facebook ng mga panlabas ang ipinapakita. Pag pinuntahan at pinanood nyo ang nasabing Facebook page, tiyak na magugulat kayo. Bakit ang isang alagad ng simbahan na may ganitong prestihiyosong award ay sumusubaybay sa mga at napalabas? O di ba mga Mars? At least open na open siya. Hindi dapat ipagtaka kung nakapalo-palo si SVD Priest Flavie sa G. San siya na? Ipinapakita lang niya na isa siyang oatmeal banal. Kung man siya, karapatan niya. Ano kaya feeling mo? Pag pinapanood mo yan, sarap! Sarap! Pare! Kaya mga dapat sa inyo. Bira kayo ng bira sa BP Presidente namin. Ngayon, ngayon mo sabihin, itanggi mo yung mga, nakikita ng taong bayan sa'yo. Saklap, di ba? Paniniwalaan ka pa ba? Pag ito nagmisa sa lugar nyo, huwag yung paniniwalaan. Kita nyo yung mga lumalabas? Tsaka siya na mismo umamin, di ba? 16 years. Gumagamit ng pinagbabawal na candy, paniniwalaan nyo pa? Kahit sabihin natin nagbago yan, yung utak niyan, taliwas pa rin. Oo. Ako, yung mga ganito, tapos makikita mo, kasama ng mga taga-bundok, taga-mountain, sorry sa word, kasi may nagagalit pag taga-bundok daw eh. Kasi sabi na, Kuya Goods, taga-bundok kami, masakit sa taga-mountain na lang. Pag nakita mo, kasama nila, nagsusulong, impeach mo mukha mo. Ngayon, back to you ka. Saklap, di ba? Kita mo. Pag binira ka ng mga vlogger, iyak ka talaga. Pati yung personal FB mo, nakikita nila. Bakit? Mahilig ka pala eh. Pinapalo ka kasi nila. Nakikita nila kung anong mga nilalike mo. Mahilig ka pala sa tut. Manyak! Kakagigil ka. Ngayon, parang si Miss Joseph lang yan na nahuling nakatanghod sa site na puro Dax ang pinapanood niya habang naghahanda ng kanyang report sa mga ganap for the past 24 hours. Bakit hindi mo masasabing nyakma? Ikaw meron kang pinapangalaga ang profesyon. Profesyon ba tawag doon? Sabihin na natin, may pinapangalaga ang pangalan. Tapos makikita ka sa page mo, di mo ba iniisip yung wow! Nyakma!
Babaligtarin ko na para hindi ka masaktan ng todo, ha? Nyak ba? Tuloy. Keber nyo, kung si Sir Rapi nga, nasandigan ng mga big ng may hatag na 300 clown na pakimkim sa ching-ching na kausap ng tiyo niyang si Brie, di ba? Kaya huwag tayong judgmental. Kung magladad man si Flavie Bebe ng Yan. kanyang bandila o type niyang maging Ibig sabihin, nanonood. Ano ba ito pinapanood niya? Ito ba ay pang lalaki, pang babae? Hindi ko sure, kaya huwag tayong judgmental kung magladlad man si Flavie Bebe ng kanyang bandila o type niyang maging immortal for the rest of her. Bakit her? Her? Ibig sabihin, her siya nga? Ganun ba? Tita! Tuloy! immoral for the rest of her animal life. Agoy, Baka iyan ang saklap. bagong doktrina o turo ng SVD at Roman Catholic religion. Bahala siya sa buhay niya. Hindi natin lalahatin, Hindi natin lalahatin. Pero ito ang sisira sa organisasyon nila. Totoo. Maraming madadamay. Pag ito ay makitaan kasama ng mga taga-mountain, maiisip kagad nila, ano ba yung si Flavie ba? Yan yung di ba? Sira. Imbis na magsimba yung tao, di ba? Pag naisip na siya yung magmimisa, wag na, alis na lang. Totoo. Kung gusto niyang magpakademonyo o demonyita, huwag niyong ginajudge si Father Flavio Villanueva. According to the Bible, we should look for the lost sheep so we can bring them back to the fold. Naghahanap lang si Father ng lost sheep na pwede niyang isalba. Yung gaming, gusto niya yun isalba sila. Si Father Flavie ay kilalang adik noon Kaya na. na nagbago at nang nawala na ang dating Pangulong Duterte sa pwesto, bumalik na naman. Aray! So ano ito? Si Father lang ang pwedeng mag-judge. Kung ginugol niya lang ang sarili niya sa pagdarasal, masasabi pa natin na kagalang-galang siyang pari. Ayun, doon na tayo Kung ikaw ay hindi ka nakasawsaw sa usapin ng yan, wala namang ginawa sa iyo ang mga Duterte. Tama. Bigla ka na lumabas sa eksena. Ano ang papel mo? Di ba? Tinuro mo si Tatay Digong, tinuro mo si BP Sara, nangangalampag ka. Nung andun ka sa investigasyon, umamin ka. Kay Senador Bato. Ngayon sasabihin mo, malinis ka. Wow. Walang maniniwala. Ngayon, ang back to you, nasa iyo. Center of the eye. Ika nga, ang bubuyog, ang gusto ay bulaklak. Bulaklak! Ano ba ang bulaklak? Hindi natin alam yung mga balita dito kung ano yung patungkol. Kung lalaki, babae, kung ano yung pinapanood, lalaki, babae. Ano ba talaga, tita? Ito na, sinasabi ko, Battle of the Year. Excuse me. Battle of the Year, ibig sabihin pang malakasan. Meron na ditong lalabas na mga paid troll, madadagdagan yan, lalabas yan. Kasi magsisimula na sila hanggang ma-file na naman nila yung February 6 na impeachment complaint na naman. Ilan ang lumabas noong nakaraan? Andun na naman siya si Flavie, di ba? Kasama ng mga taga-mountain. Sino pa? Meron pa lalabas dyan. Pero, hindi yan yung hindi yan katulad dati yung mga kongresista na pumirma bigla-bigla. Mag-iisip yung mga kongresista Dahil alam nila nangyari. Di ba? Hindi umusog. Pero sira na yung pangalan nila. Kasi wala nangyari. At sabi sa hula, hindi magtatagumpay itong masasamang loob at masasamang balak. Kahit magsama-sama pa sila. Isipin nyo madaming congressman ang pumirma, maraming congresswoman ang pumirma. Hindi sila nagtagumpay. Na back to you pa sila. Yung iba nagtatalo. Yung iba nasama sa wish ni Karen Davila. At yung isa nga sabi pa nung isa, bakit daw dinadamay pa yung, dinadamay pa sa wish? Paano hindi kayo dadamay sa wish wala naman kayong ginawa? Oo, sabi sa wish, mamatay ng mga korap.
Eh kung hindi ka tinatamaan, hindi ka nasasaktan at hindi ka kurap, hindi ka mag-aalma. Tama? O eh manahimik ka na lang, baka mamaya, o isa ka pa doon sa wish ni Karen Davila, pagtawanan ka rin ng sambayan ng Pilipino. O kilala nyo na ba yun? Ay wag na nating ibulgar. Baka lalo mag-iiyak. Oo, congressman yun ha. Yung dating matapang, brusko ha. Ngayon wala, talo. Bakit? Mayabang eh. Sobrang yabang. Akala mo sino magaling. Yun naman pala bobo. Ob-ob. Oh, eto na. Bakbakan sa 2026. The Battle of the Year. Pasok. Kapag hindi nila napatumba si Inday ng 2026, we already have a president in 2028. I take the 2026 as the battle year. Kaya nga magulo ang 2026 kasi gagawin nila ang lahat para itumba si Inday Sara sa 2026. May impeach ba nila si Inday? Hindi. Sabihin natin na hindi ma-impeach si Inday, but they're going to double down on Inday on issues, gagawa nila ng kontrobersya, bababuli nila yung 125 million na confidential funds nila, they're going to find something else. Kung relentless sila kay Inday the first 3 years, let us expect that they're going to multiply it by 5. Sabihin na natin na hindi magtagumpay yung impeachment. Hindi lang naman yun yung way para itumba si Inday eh. Bababuyin nila si Inday whether there is an impeachment process or wala. Correct. Diba? That's So, where we weigh in tayo ng mga supporters talaga. Kaya Correct. dapat tayo talaga, pushback tayo malala. Actually, Tama. for me, lahat ng mga Duterte supporters, you need to be felt in 2026 because this is the year of reckoning. So, Yun. 2026 mangyayari ang tunay na eleksyon. Diyan mangyayari ang tunay na eleksyon kasi mahirapan silang i-impeach si Inday because of a lot of consideration. Kumbaga, hindi na ganun kadali ang pera ngayon. Katulad nung dati na si Martin ang House Speaker, hindi na ganun kadali ang budget, hindi na rin ganun kadali ang mag-railroad ng process kasi meron kang Supreme Court decision, but it doesn't mean they can't. Budget nga, national budget nga, na-railroad nila eh. Nakafocus ako sa ano bang pwedeng atake nila kay VP because I think that's where we weigh in talaga to push back yung mga the amount of propaganda that will be hurled against all the Duterte. Yung kasinungalingan ni Au-Au. Yung kasinungalingan nila Ramil na si BP Sara daw ay kumamal ng bilyon-bilyon. Yun ang panibagong iuungkat kay BP Sara. Di ba nga nagsimula na sila? Na sabi ni Ramil, may alam siya kay BP Sara. Nasaan ba si Ramil? Bakit hindi nyo imbestigahan? Ilabas nyo sa kulungan at paharap nyo. Buko kasi, hindi nakaabante si Ramil kasi nga, alam na isang tagaloob. Ano ibibigay niya ebidensya? Yun ang inuungkat nila ngayon. Kaya nung lumabas si Ramil, nagsalita yung abogado, nagbigay ng affidavit, saka naglabasa yung taga-bundok, kasama si Flavi, di ba? Meron daw, ang daming papel isang truck, isang L200 na Mitsubishi, ang hinain doon. Ang dami yung ginastos para sa pagbabiprint, Yun ang nakikita natin na boss. In that matter, lahat ng mga sumusuporta kay VP Inday or sa mga Dutertes in that matter, they will all experience the baptism of fire this year, 2026 talaga yan. But alam nyo kasi, mahal tayo ng Diyos. Correct! Amen! Correct. Kasi, ako kasi, I'll take the, I'll take the position na hindi ako papakasiguro. Alam mo yun? Kaya dapat talaga pushback tayo, dapat ready tayo, dapat. Pero sabi ko nga, mahal tayo ng Diyos dahil itong 2026, bakbakan rin to doon sa mga unit wing. Magulo rin sila eh. Correct. Kasi away-away sila, merong mga ambisyoso dyan. 'Di ba? John Vic Remulla, Bam Aquino, Risa. Viveros, Lenny. diba? Well, Lenny is, I think Lenny is not going to run for a national position ng 2028. That's what she said. But they are all going to fight for the basbas of Mama Lenny. Kasi, aminin man ng mga yellow, pink or not, si Lenny lang ang merong napatunayan at may track record ng solid vote. Kasi she was able to get 14 million votes in 2016 and was able to get around the same amount of vote in 2022.
So hindi nawala yon. So sabihin na natin na meron siyang solid 15 million votes na dala. A 15 million vote is actually enough to make a senator win, 'di ba, sa side nila. So ngayon, si Lenny yung isa sa magiging pinakamalaking source ng boto. Kung kunwari ikaw, nandun ka sa kubol nila, importante yung basbas ni Lenny kasi she is the vote drawer. Sa side nila na konti, di ba? Sa side nilang konti, di ba? Si Lenny na yung makakapagdala ng boto sa kanila. However, Pero Ate Jovi, Ate Jovi, sorry Jovi tuloy. Ate Joey, kahit magsanib-sanib pa sila, wala na. Sira na sila eh. Diba? Oo. Pero mo, nag-away dati, pink saka yellow. Diba? Ngayon, dati magkaaway, yellow saka red. Ngayon, magsasanib perse sila. Wow! Para saan? Pwesto. Para saan? Magnakaw. Wala na sila. Mas maganda pa kulay green. Isipin mo yung ginawa ng Tatay Digong, Pilipinas, napakaganda. Maraming nag-benefits. Yung build. Yung, kita nyo. Ito na lang ang bibigyan ko example sa inyo. Yung bahong-bahong Dolomite Beach. Sorry, yung Manila Bay. Ano nangyari dyan? Ilang presidente ang nakaupo dyan? Umupo sa Pilipinas. Hindi napagawa yung ginawa ni Tatay Digong. Yun na lang tayo eh. Doon na lang tayo umikot sa usapin na yun. Ano pa yung mga ginawa ni Tatay Digong sa buong Pilipinas? Sa passport, driver's license, sa pulis, kasundaluhan, sa mga kababayan nating Islam, nanahimik ang Mindanao noong nanungkulan si Tatay Digong. Diba? Yun na lang, isipin nyo. Tapos, babalik na naman yung mga walang ginawa. Ubusin ang kaba ng bayan. Napagbigyan na nga itong kulay pula na itong Pangulo ng Pilipinas. Aba. Inubos ng gusto. Wala yung mga pangako. Ang pangakong puro kasinungalingan. Napako na naman. Diyos ko. Ano ba ang gusto ba talaga nilang gumanda ang Pilipinas o gusto talaga nilang nakawan ang Pilipinas? Nagtatanong lang ho. Huwag kayo masaktan ha. Ngayon ito, usaping 2 million. Hindi naman pala bago. At maski si Katyanko, nagsalita na rin. Ito ay matagal nang ginagawa. Ibig sabihin, matagal na pala silang papakasasa sa kaban ng bayan. Kita nyo, magaling yung batang Gen Z. Magaling ito si Lebiste. Bakit? Kung hindi sa kanya, hindi natin malalaman ito. Na meron palang gantong bonus na milyon-milyon. Akala natin, tatakbo sila para lang dito sa 300,000 na sahod. At doon sa nanakawin sa flood control o kaya mga project. Meron pa palang mga bonuses. Wow! Yayamanin ha. Pangklase talaga kayo. Nandiyan na si Congressman Ay, Franco. ayan si Congressman. Nandiyan na siya. Hi, Congressman. Yes, sir. Ayun. Yes, Ma'am Ami and Sir Ed. Yan. Hi, sir. Happy New Year. hapon. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Yes. Sir, binuburi rin namin tong Christmas bonus na to na siniwalat ni Congressman Lebiste at ang sabi niya, by implication kasi lahat daw ng congressman nakatanggap. Number one, tama bang may Christmas bonus? Of course, you're a congressman. Tama bang may Christmas bonus? Number 2, 2 million ba yan? Number 3, lahat ba meron? Hindi, ganito. Simulan natin doon sa MOOE, no? Para maliwanag. Yes, sir. Okay, di ba yan ang pinagsimulan yan, yung MOOE, di ba? So, ang sinasabi, aside from our salary, meron kaming natatanggap na MOOE every month, di ba? Okay. Totoo may natatanggap kaming MOOE every month, pero nagsimula yan ever since the time na naging congressman ako. Ami, if you look at your Viber, pinakita ko yung payslip ko. Kasi first term ko bilang congressman was in 2010, no? So, syempre, unang sahod ko yun, pinicturean ko kasi parang remembrance, di ba? My first salary as congressman. May kita mo doon, talagang may MOE doon. May representation, may district office. So, totoo yun. Aside from our salary, meron kami MOE monthly, no? Hindi bago yan. This is not new. This is not a new invention. Simula, nung ako'y naging congressman in 2010, meron na yan. So, sa lahat ng administrasyon. So, yung 2010 was the administration of former President Pinoy. Congressman ako nung panahon ni President Duterte, meron pa rin yan.
congressman ako ngayon. Pero, Katyobi, bakit hindi sinasabi sa taong bayan? 'Di ba? Bakit sobra naman ng pagtatago? Pwede naman sabihin eh. O, ngayon, may nagbubulgar, aamin na. Bakit yung iba ayaw aminin? O. At tinatanggi pa ng isang si Koke, wala naman daw, wala. Sino ba sinungaling sa hilera nyo na yan? Ikaw, inamin mo yan. Bakit ito yung bumapatikos kay Tatay Digong na mukhang tinapa yung muka, todo tanggi. Hindi daw Christmas bonus. Ano yun? Tuloy. Meron pa din. So it's not a new invention. And para pakitang wala akong pinatago, sinendo pa kay Ami yung breakdown. Nahandon. Yung breakdown. Sinupalpal ni Katyobi itong si Redon. Redon, ano na masasabi mo ngayon? Redon! Sabi mo, wala. Ito, inamin na ni Katyobi, oh. Sino sinungaling sa inyong dalawa? Nagtatanong lang, ha? Noong 2010. Okay? So, hanggang ngayon, meron niyang MOOE monthly. Okay? So, number 1. Number 2, yung Christmas bonus, hindi ko alam kung tinatawag ng Christmas bonus yan. Pero again, ever since naging congressman ako, every time magbe-break, merong hindi bonus ang tawag eh. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon eh. But every time magbe-break, so ibig sabihin, ang break namin is yung papuntang Undas, di ba? Yung yung first break namin, kung magsimula tayo ng SONA, so mag-resume kami SONA. Yes, sir. Hindi, SONA. Tapos, bago mag-Undas, dapat tapos na kami sa budget. So may break kami doon. Meron yan. Okay? Pagtapos namin mag-break, magbe-break ulit kami pang Christmas. Meron yan. Hindi, undas. Hindi. Yun yung first yung Undas eh. Yung first yung Undas, di ba? Yeah. Yun yung first yung Undas. Yun yata yung sinasabi na nasabay doon sa budget. Yung second break namin is Christmas break, di ba? Yeah. So, meron ulit yan. Pagdating ng Christmas, babalik kami. Easter break, Holy Week. Easter. Yeah, Holy Week. Holy Week. Meron ulit yan. Naging yan, sasabihin ko ulit, hindi yan nasimulan na yung administrasyon na to. Ever since naging congressman ako, meron lang ganyan. Okay. Pero totoo yung sinasabi ni Libiste, Kong Toby. Bakit pinasisinungalingan ng ibang mga kongresista? Nagtatanong lang ho, kami ay naniniwala sa'yo. Oo, na matagal na yan. Bakit kasi sinasabi, dinideny pa na wala? At lumalabas na masama itong si Libiste na sinungaling daw. Laging sinasabi ni Papay. Ni Papay. Mukhang tinapay kasi tawag na natin Papay. Kapal ng mukha di ba? Kapal ng pisngi pala. Nawala araw. Sinungaling daw to si Libiste. Sinungaling ba talaga? So next question is, binibigay ba sa lahat or hindi? At natanggap ko na ba yung 2 million ko this Christmas o hindi? So yung akin, hindi ko alam kung kasama ako dahil wala naman akong natanggap. Sir, wala ka natanggap for Undas or for Christmas or for both? Hindi, yung Christmas na sinasabi mong, yung 2, wala akong natanggap. Nabudol. Okay. Hindi ko alam kung wala pa akong natanggap or ano. Ngayon, is it given to everyone? I would think so. And it should be. It should be. Pero sir, what Pero yung would mga it be? nakaraang taon, magkano? Okay. Hindi, yung meron ako isang beses na hindi ko natanggap. Pero I didn't make a big fuss out of it na eh. Yung break bago mag-eleksyon, hindi ko alam kung sino aamin doon sa mga hindi pumema sa impeachment. Lahat ng hindi pumema sa impeachment, hindi release yun. Ayun na. Magtanong kayo, siyempre yung mga pumema, nakatanggap yun. Hindi naman aamin yun, di ba? Oo. Pero, dapat yun regular eh. So, dapat yun whether pumema ka sa impeachment o hindi, kasi break noon ng February 5, dapat meron. Pero hindi na, I didn't make a big fuss out of it anymore. Ito na patunay. Lahat ng sinasabi ni Kong Libiste ay totoo. At yung nagsasabi na hindi sila
Ewan ko sa inyo. Ito, umamin na si Kong Chobi. Para ba saan ito? Sa sarili o distrito? Title. Libiste is unfirm. 2 million given to congressman in December. Ano ang katotohanan dito? Sinabi na nga. Pinatunayan na nga ni Kong Toby. Ano pa ang depensa dito ni Mr. Papay? Ni Makapal ang Mona. Ni Ridon. Hinahanap ko yung bonus. Alam na sa lahat. Siguro, kailangan mo natin banggitin, no? Talagang meron ko talagang pattern ng mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies si Congressman Leviste at isa na naman po ito doon sa mga halimbawa po noon. Ano? Kasi una sa lahat, hindi ko totoo may 2 million ng Christmas bonus. No? So, Ayun na nga, sinabi na nga. Ano pa talaga? Isang patunay lang yan na talagang sobra naman talaga kayo. Masyado kang deniable. Oo, inamin na nga na matagal na congressman na meron. Oo, hindi lang alam doon sa mga hindi pumirma. Pero, meron. Hindi yan nawawala. Sabihin, Marimar naman, meron ho, may mga binigay pong mga kapirahan para sa mga opisina ng mga kongresista, para sa mga aktibidad at mga programa at gawain na ginagawa po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, hindi ho yan para pirahin o para gamitin. Naku, pahambol. Yun na yun. Para lang hindi matumbok at para hindi maano ng taong bayan. Kumari sa aktibidades nila, naku. Oo. Pera-pera lang yan, boss. Amo manager. Oo. Kaya kayo, maging transparent kayo sa taong bayan para hindi kayo aalisan. Ito mo itong si Kong Libiste. Oo. Madami pang madami pang tawag dito, marami pang magtitiwala sa kanya. Basta transparent lang sa mga ganyang bagay. Kaya sabi ko nga kasi, lagi kayong tututok, dahil painit na ng painit ang bakbakan ng politika. Sabi ni Ate Jovi, ngayon pa lang magsisimula ang eleksyon. Sabi ko sa inyo Ngayon, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Wag mong kakalimutan i-hit yung notification bell. Dahil dyan ka makakuha ng update natin. Everyday, lalabas ang video sa inyo. Umaga at hapon. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!